Makapagpasalamat po kami ni Vice Dr. Sir Candelaria sa inyo ho kasi po sabi ko nga ito, hindi ko pinasok to para magkaroon ng kaaway. Ayoko nang may kaaway. Ayoko po talaga dahil ano lang maiksi lang buhay natin. So, hindi ho lahat ng pagkakataon binibigay yung chance na makapaglingkod. So, since binigay po itong chance na itong makapaglingkod ako sa Kalumpit, basta po ako tututok lang sa kung ano yung mission natin. Sabi ko nga pagkatapos ng mission na maibigay natin sa Kalumpit, yung McDonald's po na nandyan sa atin ngayon, in 2 years time, para sa akin bonus na lang yun na may McDo tayo. Pero ang pinaka-mission na maiiwan po natin sa Kalumpit, dialysis center. Kasi buhay yan na sinasalba Di ba? Ganda. District Hospital po, abay, hindi po lahat na nagkakasakit yung pambayad. No, paano kung walang pambayad? Hintayin na lang. Pero kami, as bilang lingkod bayan, meron kaming boses para tulungan tayo nung mas talagang tutulong sa bayan. Alam ko po yung District Hospital, sakop po yan ng provincial sakop po yan ni Governor Daniel Fernando. Pero lagi ko sinasabi, sana ang makasama ko sa paglilingkod, yung talagang totoong tao naglilingkod. Hindi yung panlabas lang. Kasi ang nakakilala sa sarili natin at ang Diyos Hindi mo pwedeng lukuhin yun. Hindi mo maluloko sarili mo at ang Diyos. Kaya sabi ko nga, sana mabigyan ako ng tamang tao na talagang totoo naglilingkod na walang hinihintay na kapalit. Kung may kapalit man, Diyos na bahala. Siya nang bahala magbalik sa atin. Pero yung District Hospital po, dahil po si Governor Daniel Fernando, full support na ibigay para sa tao, para sa mga taga Bulacan, hindi lang sa Kalumpit. Swerte po natin nandito yung District Hospital. So, sino pa ba ang tatayo o maninindigan doon sa maiiwan sa Kalumpit? Sabi ko nga bahala na sa susunod, manalo, bahala na. Mananalo. Pero po, ang importante yung District Hospital. At least maiwan namin yung posisyon na ito kasi hindi naman to habang buhay. Maiwan man po namin to, yung District Hospital, yun po yung maiiwan na talagang panghabang buhay sa mga taga-Kalumpit. Ito talaga. Kaya sabi ko yung ginagawa namin ngayon, basta po yung araw-araw na hinihingi ko ng guidance sa Panginoon. Kasi pag hiningi po natin yung desisyon natin sa Diyos, pag hiningi po natin yung hakbang at gagawin nating aksyon, lahat binibigay, sinusurrender natin sa lahat sa Kanya. Kung nagkamali man tayo, tama sa Kanya. Kasi minsan yung maling nakikita natin sa ngayon, sa tao, pero alam natin, akala natin mali, tama pala. Kasi unang pagpasok ko dito sa practice, mali yata pinasok ko. Pero tama pala. Kasi dahil po sa tiwalang binigay po ninyo, ayan po, District Hospital, ayan, isa sa mission. Dialysis center natin, isa sa mission. Kaya nga po sinasabi ko, yung KFC na darating po sa atin dito, bonus na lang yan. Yung Hapchan na letter of intent na sa Kalumpit, bonus na lang po yan. Bonus na lang po lahat yan. Importante, District Hospital, palengke. Yung palengke po na yan, sabi nga doon sa akin. Dahil po pag may-ari ng palengke, yung mga kaparian, Catholic Church, Catholic Priest, Mayor, huwag mo ituloy, matatalo ka sa susunod. Ay hindi, sinong mayor ang maglalakas ang loob? Kung iisipin natin lagi na, matatalo ka sa susunod, matalo na, at least naayos natin yung palengke natin. Diba? Kasi sa totoo lang po, hindi tao ang nagbibigay ng tadhana ng tao. Ang Diyos yun. Kaya sabi ko nga, alam ko yung pinasok ko, talagang siguro ang politics. Madumi ba? Ewan ko, hindi ko alam kasi hindi ako mapag-isip ng masama Dahil para sa akin, experience ako sa buhay ko, 46 years old na po ako. Tumanda na ako ng ganito, hindi ko naisip na pumasok sa politics. Nag-pandemic, tapos po March 14 nag-lockdown. March 14 din po namatay po yung ama ko. At doon din po nung time na yon, yung mga, syempre po laman na simbahan si ama at si nanay, nakatulong ko po na magdesisyon yung mga pari at yung obispo na sabi, baka gusto yung isa sa inyong magkakapatid
pumasok sa politics. Eh, sa tingin ko po, sige ako na lang. Sabi ko, sige ako na lang. Eh, nanay ko, magulgol na. Sabi ng nanay ko, may pinatay sa apalit na mayor kasi ganito ganyan. Eh, sabi ko na, pinalaki niyo pa kami may takot sa Diyos kung matatakot kami sa tao. Eh, anong desisyon? Sabi ni Father din, tutuloy po ako. Ayun, ako magulgol na nanay ko. Pero yun po, kahit alam ko, namatay po si nanay noong March 27. Natulog po yung mga rescuer po, nagda-dialysis si nanay. At least alam ko, masaya sila. Dahil yung ginagawa natin ngayon para sa bayan natin. Kaya, iwanan ko ba po itong posisyon na ito. Eh, sabi ko nga, ito, anak ng Agila, ito yung talagang nasa politics, si Jojo Magdanganan eh. Sabi ko sa kanya, Jo, patapos ko lang yung mission ko, meron pa akong isang gagawin, yung libreng libingan. Kasi yung libreng libingan, napakamahal magpalibig pala. Pag nagkasakit ka, napakamahal magpagamot. Pag namatay ka, napakamahal na magpalibing. Eh sabi ko, kung nagawa natin na i-expropriate natin yung lupa ng palengke, kasi wala po akong iba nakikitang lugar sa bayan natin kundi ayusin ang palengke. Dahil iyan na yun eh. Tumanda na po si Dr. San na palengke na yun eh. Sabi ko, ito, naayos natin to para sa taga-Kalumpit. Yung libingan, yung burula, sabi ko, may makita lang tayong area. At least pag iniwan ko tong posisyon na ito, talagang, hanggang sa tumanda, ito yung mapapakinabangan ng mga taga-Kalumpit. Kaya sabi ko kay Jojo, umayos ka, ako gano'n. Pagkatapos ko mission ko, bibigay ko na sa iyo ako yung pag-handle sa Kalumpit. Basta po, sa akin na po bilang ina ng bayan ng Kalumpit, wala po akong ibang hiling, kundi maibigay ko lang kung ano yung nararapat at naayos sa taas yung paglilingkod ko po sa iyo.